Paki-share brother kung sino ka dati, sino ka na ngayon, and then advice. May question ako kung anong klaseng advice. Ako si Olan. Dati ako sa basta medyo magulo, malarong trabaho and natigil dahil sa pandemic tapos natenga at naubos yung ipon and then siyempre napariwara kasi nga alam mo yung stress na ang dami mong bayarin pero hindi mo bayaran. So magkautang-utang ka hanggang sa na-discover ko yung freelancing. And actually yung nag-start ako as video editor, di ba? Hobby ko lang siya dati. Kumbaga, nag-stream kasi ako, nag-edit ako ng mga recorded video ko sa mga laro. Tapos, doon ko na-discover na kaya ko palang kumita ng 60 sa pag-edit ng videos. Pero more on international client. Solid. Aside from pag-handle mo ng international client, I think nag-handle ka ng team, tama ba? Ano na yung meron ka ngayon na wala ka pa nung nag-start ka as freelancer? Ngayon yung knowledge, yung leadership, kasi yung iba kasi tinuturing nila na bata nila or trabahante nila yung team nila. Sa akin tinuturing ko sila as teamwork or family. So pag nawalan sila ng kliyente na under sa akin is iisipin ko talaga, uy, paano na kaya si ganito? Ano kayang trabaho niya ngayon? So me as a team leader, lagi ko silang, kumbaga, minsan kahit konti na lang kinikita ko, as long as nabibigay ko yung trabaho para sa kanila, nakikitain nila, masaya na ako doon. Solid, solid. Anong advice yung na-receive mo na nakapagpa-level up sa'yo doon sa situation mo dati, umabot ka doon sa level mo ngayon at nagpapa-level up ka pa rin? Sa akin, don't be stagnant, just continue learning. Kasi yung learning is constant word siya eh. Wala siyang katapusan. Simula pagka-baby natin, nag-aaral tayo, paano dumede, kung paano magsalita, paano maglakad, paano tayo magsulat, hanggang sa nag-college tayo, di ba? Hanggang magka-jowa, paano tayo mag-handle ng family. Lahat. Tapos kung magkakapamilya ka naman, another learning na naman kung paano mo alagaan yung bata na hindi nila mafe-feel yung mga trauma mo dati, kung ano yung mga kulang sa'yo na kaya mo bigay dapat sa kanila, paano mo sila iko-control at i-discipline. Kasi pagiging magulang mahirap na rin eh. Kasi ngayon iba na yung mga bata, di ba? Oo, siyempre plano ko na kasi nga iba yung fulfillment sa another level na pagiging magulang kaysa sa ganito na single ka lang. So, I want to feel that, especially yung pressure kasi if I jump to that situation, malalaman ko yun. So, it means mag-grow ako. Yun yung exciting para sa akin. Alam ko may mga ibang community ka pa na attendan na aside from dito, pero kamusta yung experience na kasama mo kami? Actually, maraming community eh. Pero yung nakasama ko yung dito, wala ko sa RJ. First, syempre ako, nag-observe lang din ako kung paano i-handle yung community. Kasi mahirap din talaga mag-handle ng community and maraming doubt, maraming bashers. Pero sa kanila, tumatambay ako sa Zoom. Kahit minsan na ako tumatambay, di ba? Nag-observe lang ako pag tumatambay. Pero sila, open sila tumuro, open sila magturo sa mga beginners. Minsan nga sila na nagtatrabaho sa trabaho ng isa eh. So, isipin mo yon. Kaya ako parang nakikita ko talaga yung iba yung team, iba yung way ng pag-aalaga ni Chris RJ. And sa iba din yung turing kay Chris RJ at dito sa community. Kasi nasa sa tao din naman talaga yan eh. Kung paano sila mag-contribute, kung puro lang sila kabig, ayaw nila mag-share, ayaw nila mag-guide and ma-lead. So, ayun, solid sobra. Kung saan ka man papunta, brothers, from kung anong pinanggalingan mo, nag-video editor ka, team lead ka ngayon, congrats na agad.